Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid ko sa pananampalataya. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Please like and subscribe to our channel. Ngayong araw na ito, bigyan ko lang po ng paglilinaw itong tanong na ito. Bagamat wala pong pangalan, nagpapasalamat naman ako dito sa nagkomentong ito sapagkat mabibigyan po natin ng linaw ang mga bagay na yan. Basahin natin ang komentong ito, no? At ito ang mapapag-aralan natin ngayong araw na ito. Ang totoong iglesia ay Katoliko, iglesia ng kaligtasan, iglesia ni Kristo, iglesia ni Kristo kung kebuloy, iglesia na walang kasiguradahan ay ang mga born again. Ang totoong iglesia nasa puso, wala sa mga sekta. Ngayong araw na ito, para mabigyan po natin ng paglilinaw, pag sinabi pong iglesia, pag-aralan muna natin yung salitang iglesia. Alam ko po, natalakay na natin ito, no? Ang iglesia na tinutukoy ay mga kalipunan ng mga mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Hesus, sumasampalataya sa Ama at sa Anak. So yun po ang tinatawag na iglesia, kalipunan ng bawat mananampalataya, sumusunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Ngayon, bigyan nga natin itong mga Katoliko. Ano ba ang sinusunod nila? So ngayon, magkakaroon tayo ng tamang pag-aaral. Ano ang inaaral ng mga Katoliko? Ano ba ang sinusunod nila? Kung ibabase natin sa mga aral at turo ni Kristo, nakabase ba sila yung mga aral at turo ng Katoliko? Ngayon, ano-ano yung mga aral at turo ng mga Katoliko? So bigyan natin. Ang mga Katoliko ay pinapraktis nila na magkaroon sila ng rosaryo. Ang tanong, itinuturo ba ng Panginoon Jesucristo na magkaroon ng rosaryo ang bawat isa kapag mananalangin sa Diyos? Ano ba ang rosaryo? Ito ay isang bagay na ginagawa nila sa kanilang mga panalangin, di ba? So hinahawakan nila yung mga beads na yon, yung bilog-bilog na yon, na kung saan ay paulit-ulit silang nananalangin kapag ginagamit nila yung rosaryo. Katulad po nito, ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag tayong gumamit ng ganitong panalangin na paulit-ulit. Basahin nga natin. So, yung mga bagay na katuruan ng Katoliko, bakit nila ginagawa? Ay taliwas sa itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Ito po, basahin natin sa mga sulat ni Mateo 6:7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. So ganyan po ang ginagawa ng mga Katoliko. Paulit-ulit na idinadalangin yung tinuruan ng Panginoon po ng panalangin. Katulad po nito, kung puntahan po natin yung verse 9 na kung saan ang sabi dito, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. So ginagawang paulit-ulit ang ganitong panalangin hanggang matapos yung kanilang beads na rosaryo na parang kwintas. So hindi po yan itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Kaya po dito sa tanong ninyo, kung babalikan po natin, ang totoong iglesia ay Katoliko? Hindi po. Hindi po ganyan ang mga mananampalataya. Wala pong ganyang ginawa ang mga apostol, ang lahat ng mananampalataya at tagasunod ni Kristo nung panahon niya, wala pong hawak-hawak silang rosaryo. O mga kapatid ko sa pananampalataya, baka meron pa kayong ganyan. So wag na po ninyong gamitin yon. Kung maaari ay inyo nang sirahin o sunugin, nang sa ganun ay wala pa ang magmana nito. Kasi kapag itinapon nyo at may makakuha, ay gagamitin lang yun. Diba? Kung itago man nyo ito, at pagdating ng panahon, may makahanap noon, ay gagamitin din nila. So, mas maganda, sirain o sunugin. So, yun ang mas mabuting gawin para hindi nyo na maipamana ito sa iba. Kasi po, iyan po yung mga bagay na ginagawa ng mga hintil. Ibig sabihin, salitang hintil, hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Amen? Kaya tayong nakakilala na,
itakwil na natin yung mga bagay na hindi naman ipinapagawa ng Panginoon. Ano pa? So, etc. Napakaraming doctrines na tuklasin ninyo. Nagbigay lang ako ng isang halimbawa na kung saan yung bang ipinapagawa sa inyo kung kayo Katoliko, alamin ninyo, yung bang itinuro ni Kristo o hindi. Pag ginagawa nyo yung isang bagay na hindi naman pala ipinapagawa ng Panginoong Hesus, mananagot ka sa hukuman ni Kristo. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Babasahin ko ito kasi tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Basahin po natin, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. So malinaw po, no? Hahatulan tayo, ibabase ito sa ating ginawa. Yung bang pagro-rosaryo ninyo, yan ba ay inuutos ng ating Panginoong Hesus? Kung hindi, kayong mga Katoliko, parurusahan kayo. Sige po, kung inyong ipagpapatuloy na pananampalataya, wala akong magagawa. Pero ito, narinig na niyo, kung magagalit kayo sa akin, dahil kayo itinutuwid, wala akong magagawa. Dahil yung binasa ko ay salita ng Diyos. Doon kayo magalit. Diba? Pagdating ng panahon, kayo ang pagkakalitan ng Diyos dahil ginagawa ninyo mga bagay na hindi naman ipinapagawa. At marami pang mga Katoliko na kung saan ay ginagawa ninyo na hindi naman pala aral ni Kristo. Kaya alamin po ninyo, hanggat maaga pa, nang sa ganon, hindi kayo mahatulan sa inyong ginagawa. Kaya huwag po kayong gumawa ng mga bagay na hindi pinapagawa. Kapag iyan ay kinamatayan ninyo, sa huling panahon, bubuhayin kang muli para iyan ang ihahatol sa inyo dahil yung mga ginawa nating hindi namang ipinapagawa, yun ang ihahatol sa atin para hatulan sa kaparusahan. Nakita po ninyo? So, alamin pa ninyo. So, isa lang ang binigay ko muna sa inyo dahil kung babaybayin natin ang mga bagay na yan, hindi tayo matatapos. Kasi, isusunod natin pa itong isa. Yung Iglesia ng Kaligtasan. Meron bang Iglesia ng Kaligtasan? Ang kaligtasan ay nasa Ama at nasa Anak. Dapat kinikilala natin yung Ama at Anak ay tagapagligtas. Kung paanong binuhay ang kanyang anak sa mga patay. Di ba? Kaya kailangan nating sumampalataya sa Ama at sa Anak para tayo magkaroon ng kaligtasan. So babasahin natin. Hindi po yung iglesia ang magliligtas. Ang magliligtas sa atin, yung Ama at ang Anak. So basahin natin nga itong salitang pananampalataya. Kasi kung hindi tayo magbabasa ng kasulatan, paano natin malalaman ang pananampalataya, yung pala ang kaligtasan natin sa Ama at sa Anak? Basahin po natin para maintindihan natin ano po. Ito po ang nilalaman ng kasulatan sa mga sulat ni Juan 14:1. Huwag magalumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Emphasize na sabi ng ating Panginoong Hesus, dapat sumampalataya tayo sa Diyos Ama, maging sa Kanya na si Hesus Kristo. Malinaw po? Maliban dito, wala na tayong ibang sasampalatayanan. Kung itutuloy pa natin, ito ang pangako na mag-ama sa bawat sasampalataya. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. So malinaw po. Kaya nga pinaghahanda tayo ng ating Panginoong Kristo doon sa kanyang Ama, doon sa kanyang tahanan. Sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, kung tayo magkakaroon ng ganitong pananampalataya sa Ama at sa Anak, may makakarating tayo. May tahanan tayong pupuntahan doon sa kanyang kaharian. Malinaw po. Malinaw yan, mag-ama po yan, no? 'Di ba? Sabi ng anak, sa bahay ng aking Ama, mismo si Jesus ang nagsasalita. Malinaw. Kaya pag hindi mo sinampalataya ng Ama at Anak,
Useless ang iyong pananampalataya kung mali ang iyong sinusundang pananampalataya. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, meron bang iglesia ng kaligtasan? Ang kaligtasan nasa mag-ama. Ngayon, ituloy pa natin ito. Iglesia ni Kristo. Ano ba yung iglesia ni Kristo? Alam niyo po, yung salitang iglesia, mga mananampalataya, taga-sunod ni Kristo. Kasi nagtayo ng iglesia, inilagay doon sa kanilang samahan, iglesia ni Kristo. Ang tanong, kinikilala ba nila na si Kristo ay Diyos? May mga iglesia na ganyan na hindi kinikilala na si Kristo ay Diyos. Amen. Ginagawang tao lang si Kristo, bagamat nagkatawang tao laang ang ating Panginoon Kristo para tubusin nga tayo sa kasalanan. Di ba't napakaganda ang pantubos sa mga tao, yung nagkatawang tao, yung bugtong na anak ng Diyos na walang iba ang ating Panginoon Kristo, di ba? Kaya kung kayo ay nagtayo ng iglesia ni Kristo tapos hindi naman nyo kinikilala si Kristo ay Diyos, ay mali yung pananampalataya. Paano kayo maililigtas ng Kristo kung hindi naman nyo kinikilala bilang Diyos na mayroong pagka-Diyos ang ating Panginoong Hesukristo? Ito ang sinasabi ng kasulatan na hindi matanggap ng tao na nagkatawang tao ang Kristo. Basahin natin sa mga kasulatan. Dito po sa mga sulat ni Apostol Pablo, taga Pilipos 2:5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, malinaw, nasaan yung Diyos si Kristo. Hindi niya inaring isang bagay na nararapat na panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So, ibig sabihin, naroon yung kanyang pagka-Diyos, nakitulad nga lang sa mga tao para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Ngayon, basahin natin sa ibang salin. Sa ASND, balikan natin yung verse 5. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit nasa Kanya ang katangian ng Diyos, malinaw po, may katangian ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos. May pagkagadhead ang ating Panginoong Hesus. Hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Tingnan niyo po, no? Ano ba yung Ama? Banal, holy. Walang makakakita sa Kanya sapagkat siya'y banal. Ngayon, ang Kristo ganun din. May pagka-Diyos, banal. Hindi pwedeng lapitan. Kaya nga nagkatawang tao para makita ng mga apostol upang ihatid ang mabubuting balita sa mga tao. Yan ang kagandahan na hindi nyo na maunawaan na yung anak ng Diyos, napakabuting Diyos para magkatawang tao at humarap sa mga tao at iparating yung mabubuting balita at hindi matanggap ng ibang tao na nagkatawang tao ang Kristo. Ayan po ang hindi nyo nalalaman. Tingnan niyo pa sa verse 7. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siyang tulad natin. So malinaw po. Napakalinaw po. Nakitulad lang po sa tao para ipakita sa atin yung kabutihan ng Diyos. Kaya yung nagtatayong iglesia at hindi naman inaaral yung mga aral na turo ni Kristo, hindi itinuturo, hindi yan makakapagligtas. Kahit sabihin niyo iglesia ni Kristo ang inyong pangalan ng inyong samahan. Pero kung hindi rin aral ni Kristo, kung ikay na riyan, umalis ka diyan, ikapapahamak mo yan, ipagsusulit mo yan sa Diyos base sa inyong ginawa. Dahil nga, binasa natin itong mga sulat ni Apostol Pablo doon sa 2 Korinto 5:10, muli nating basahin. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Bakit ka hahatulan? Mali-mali ang iyong pananampalataya, mali-mali ang iyong sinusunod. Hindi sinusunod mo si Kristo, kaya hahatulan. Kaya tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Amen? Ngayon, ito pa, ang sabi mo pa, para ilinaw natin, nasa mali kayong grupo o pananampalataya. Kaya umalis na po kayo para hanggat maaga, hindi tayo mahatulan ni Kristo.
O ito pa, Iglesia ni Cristo kay Buloy. No? Ano ba si Kibuloy? Diyos o tao? Kayo na magsabi. Kung tao yan, hindi makakapagligtas. Kahit sabihin niya na siya'y anak ng Diyos na kataas-taasan. Kahit i-claim niya yon, hindi mo po siya magiging anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay si Kristo lang. Kahit ipinapangaral niya, kasulatan ang ginagamit niya, iyan po ay isang bagay na paniling lang para maniwala upang maging Diyos si Kibuloy. Hindi po. Hindi po magiging Diyos si Kibuloy dahil siya tao na tulad natin na makasalanan na kailangan natin ng pagsisisi at manumbalik sa Diyos at mapatawad yung ating kasalanan para sumunod sa kanyang mga utos. Yun ang ating susundin para tayo mapatawad. Kung hindi lang tayo susunod sa pamaran at utos ng Diyos at kung ikaw ay susunod sa kaparaanan ni Kibuloy, mapapahamak ka. Yan ang tandaan mo. Kahit i-claim niya na siya rin ang ama, ay hindi rin po siya ang makakapagligtas ng buhay ninyo. Ang pwede mag-claim lang yung tunay na Diyos nang lumalang ng langit at lupa. Si Kibuloy ba? Siya ba ang lumalang ng langit? Di ba? Ang kanyang kayabangan, kiniklaim niya na lahat ng kayamanan sa mundong ito ay sa kanya, yun ang kayabangan. At hindi niya dapat yung sabihin sapagkat yun ay kalapastangan na ginagawa niya sa Diyos sapagkat ang Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay. Amen? Ayan po nakakatakot. Kaya kung ikaw ay kaisa diyan, magiging kaisa ka sa mapaparusahan sapagkat hindi iniingatan yung kanyang salita. Sapagkat yung salita ng Diyos na siya naman ang lumikha ng lahat ng bagay, bakit niya i-claim yun? Kaya yun po ay isang bagay na pagsusulit niya sa Diyos, yung mga bagay na isinalita niya na wala namang katuturan. O ito pa, Iglesia na walang kasiguraduhan ang mga born again. Ngayon, pag-aralan man natin ang mga born again. So, salamat sa nagtatanong. Kaya binabaybay natin ang bawat relihiyon, ay mabigyan natin sila ng paglilinaw. Bakit nga ba walang kasiguraduhan sa mga born again? Unang-una, ang mga born again, ang daming pastor. Sino ba ang susundin mo? 'Di ba? Ang sinasabi ng kasulatan, isa lang yung pastor na dapat nating sundin. Alamin natin sa kasulatan. Basahin po natin. Basahin po natin sa mga sulat ni Mateo 23:8. Ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo'y magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. So malinaw po. Sino ba yung guro na magtuturo sa atin ng mga aral at turo? Di ba si Kristo? Si Kristo ang tinutukoy po diyan ng ating Panginoon Kristo. Kaya sino man sa atin, huwag tayo magpapatawag na guro. Ngayon, sa tanong mo, ang dami diyang pastor sa born again. SDA, di ba? Mga born again ang tawag din sa kanila. Jehovah Witnesses, so etc. Lahat na hindi ko nabanggit kasama yung nagsasabing sila born again. Sila po ang mga nagpapatawag na pastor at ang dami nilang maging mga membro, tuwan-tuwa pang tumawag ng mga pastor sa kanilang mga grupo. So ito yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya nilalabag din nila yung utos ng Diyos na kung saan huwag kayong magpatawag na guro. Kasi yung guro, si Kristo po yung tinutukoy yan na kung saan nasa kanya yung lahat ng katangian, pagiging apostol, pagiging pastor, pagiging propeta, pagiging apostoles, nasa kanya lahat yung kasing katungkulan. Kasi ngayon, ang mga tao, sa kanilang mga malalaking congregation, ang dami. Baybayin ninyo yung mga nagtayuan na mga iglesia. Tinatawag din silang guro, tinatawag din silang apostol, tinatawag din silang propeta, tinatawag silang pastor. Ang dami. Hindi mo pwedeng yung kunin yung authority na binigay ng Ama sa kanyang anak. Amen? Ang sinasabi ng kasulatan, dahil lahat kayo'y magkakapatid. Ibig sabihin, kung tayo tagasunod, tayong mga tinatawag na iglesia, katawan, di ba? Tayong iglesia na kung saan ay kapatid sa pananampalataya na sumusunod sa aral at turo ni Kristo. Dahil si Kristo, nag-iisang guro.
Basahin pa natin ito para maintindihan natin. Dito po sa mga sulat ni Judas 1:4. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yung mga itinalaga nung una pa, sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng Diyos, na itinatwa ang ating iisang guro. Sino yung tinutukoy nag-iisang guro? At Panginoong Heso Kristo. Yan. Nag-iisang guro po yun natin, si Heso Kristo. So malinaw po, hindi maraming pastor o guro tayo sa ating mga pagtitipon. Huwag tayo magpapatawag. Ano ha? Kaya lahat po ng mga born again na yan, ang daming mga pastor, nagpapatawag silang guro. Amen? Kaya huwag tayong patawag na guro. Kung ikaw ay gusto mong mangaral ka. Ipangaral mo yung aral ni Kristo. Katulad ng channel na ito, no? God's Word, Read Scriptures. Ang itinuturo dito ay yung mga aral at turo ni Kristo na ipinaparating sa inyo. Amen? Kaya salamat sa komento mo, kaibigan, kung sino ka man, kung kapatid man kita sa pananampalataya. Salamat sa yung komentong ito na nakita ko sa comment section na para magbigay linaw. Ano po? Tandaan po ninyo, tama yung sinabi mo, wala sa mga sekta o nagtatayo ang mga relihiyon. Ang kanilang relihiyon ay iba sa ipinapaliwanag ng salitang relihiyon. Ang relihiyon nila ay yung mga kanilang sariling pamamaraan. Pero yung salitang relihiyon, dapat ito ang itinuturo sa bawat tao. Dapat may tatlong bagay tayong makikita. Magbabanal ka, magpapakabuti ka, at lalayo sa kasamaan ng mundong ito. So basahin natin. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ng mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Isa pang salin, basahin din natin ito. Ang pagkarelihiyosong itinuturing ng dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito, ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Yan po. Tingnan niyo po ang inyong mga samahan, yung inyong mga sekta o relihiyon na itinatayo. Kayo ba'y nagbabanal sa harapan ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, tayo po ay magpakabanal sa harapan niya. Amen? At gumawa ng mabuti. At the same time, hindi tayo gagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Lalayo tayo sa kasamaan ng mundong ito. Amen po ba? So ngayon, salamat pong muli sa inyong panahon kung kayo po'y nakaunawa at sana po'y walang nasaktan sa ating mga pinag-aralan. Kung nasaktan po kayo, ay na ibig sabihin, hindi nyo kayang tanggapin ang aral ni Kristo. Yun po ang dahilan. Kasi ang inyong pagpipilitan, yung mga bagay na napakinggan ninyo na hindi naman kay Kristo. Kaya kung ikaw'y nakaunawa, please like and subscribe to our channel. At kayo pagpapalain ng Diyos kung tayo'y susunod sa kanyang pamaraan at utos. Muli nating ibalik sa Diyos ang kapurihan, kadakilaan at kapangyarihan sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at maging sa ating Panginoon Kristo, sa Diyos po ang kapurihan. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.